yung nasa harap. That has been the recipe for success para sa kanilang kupunan at magbago man ng side, mapa-blue o mapa-red, hindi pa rin makakapagsuyo ang man with a million moves. Dito ko masabi na minsan yung mga Pilipinos madamot talaga eh. Kahit hospitable tayo, Crab mentality. crab mentality, minsan madamot din talaga tayo eh. Ayaw ibigay! Magaling ka pala dyan ha. Sige ba natin? Masyado ka magaling ha. Tayo moves ha. Hindi na makaulit eh, no? Makaulit, men. Ayaw umunlad. Pero sa totoo lang yung suyo ban na respect ban na yan, feeling ko dapat yung parang nakakatulong to for AP Bren na sa mga scrims nila, wag na nilang gamitin. Bawas isipin na sa kanila yun. Yeah. Na parang, wag ka na magsuyo, James Max, hindi mo na mahawakan yan. Kumbaga, mag-focus ka lang dun sa other heroes ngayon. Yun nga eh. And in addition, ang naging resulta nun ay yung Olus na nakita natin kanina. Kung sakaling gumana man yun, it would have worked well for them kasi dagdag isipin na naman yun sa kanilang mga susunod na mga kalaban. Pero since hindi pa siya masyadong gumana, hindi pa siya heavily considered ng ating mga teams heading in forward dito sa susunod natin mga laro. Ganda nung Harley ban kasi ito rin yung isa sa mga ginagamit ni James Punks nung nakaraan na kung saan nanalo sila sa serye. So, parang ang masasabi nating checklist, Suyo, okay, sobrang lupit ni James Punks dyan. Yung Harley, okay din. Tanggalin na natin. Ano pa ba? Ano pang next? Parang ganun na mag-isip yung DLPH. Parang if ikaw yung TL, kahit ano nang next eh, wala ka nang pake. Kasi so far nakita natin for AP Bren, medyo pattern talaga na yung aggression nila nanggagaling sa mga aggressive heroes mula kay James Punks. And the unfortunate nature of Olus is aggressive siya in the virtue of kailangan niya nakakampi. Pero hindi tutulad ng mga Suyo, ng mga Harley na kaya magsimula ng aksyon ng sarili niyang gawa. So I think for TL, you look into the hero pool of AP Bren, there's nothing like that for James Punks aside from those two. So now you're happy with the Harley and the Suyo getting removed. So for AP Bren, alam mo na okay, si James Punks, medyo sideline character siya ngayon. Kailangan talaga bumida ng ibang roles. It can be XP, can be gold, can be mid, but I think it's high time they steal the Claude mula dito kay Teddy. Yeah, and I think they also have to respect yung mga natural counters dun sa mga heroes. We saw the Phobius na pinick up ng Team Liquid Philippines kanina and still kinuha pa rin yung Harit. So maybe, just maybe, kung ikaw ang AP Bren, you want to pick a hero na magiging maganda in terms of setup para kay KLVJ, pero mas magiging maayos din ang farming nitong si Shizu with this Claude. Ang ganda nung Claude pick. Feeling ko lang yung Phobius ni Sanford, kukunin lang nila ulit. Yes. Kasi ang ganda rin nung naging performance kanina, regardless if nakaharit man yun or hindi. Alam natin na talagang mataas ang mastery niya Phobius sa hero na to. Ano kaya yung isa? Yun na lang. Carry, Leomord, Eve. Actually, medyo mahirap yung Eve kasi baka pag nilapas nila yung Eve dito, baka i-pick kagad ng AP Bren yung Alice. But I think for TL, ang dami nilang option. Again, Valentina? Valentina can also be picked up considering na wala na rin naman yung Uranus. It's also a good way just to block the Sora mula dito kay KLBJ. But they go for the Eve. So now AP Bren, meron kang luxury to go for the Alice. It's a good matchup against the Phobius and the Eve. And also maybe potentially steal the Leomord mula kay Carl. Yeah, I mean, if you're looking at it, may potential na mag-dive pa. There goes the Leomord. Picked up sa ngayon ng AP Bren. We're still waiting for the extra hero na kukunin nila sa first phase. Midnight has mentioned the Alice. It is a choice kasi nga, gaya na nabanggit natin ng game number 1, walang pake gaano ang Alice towards that Phobius. Instead, medyo nag-pivot sila. Prioritize natin yung roam. Ito yung Marcel na na-open kaagad pero ang bilis ng pick-up ni Carl Fredrin Nepomuceno. Ayan na. Galit na. Sabi ni Carl, ninakaw mo Okay. Ninakaw mo yung hero ko Okay. Papatigim ko sa iyo yung M4 Fredrin, yung MSC Fredrin ni Carl. Tsaka tol, parang ang bilis niyang pinick up kaagad. No? It seems like, aside from the fact that he's ready, baka naiisip niya rin yung slight counter or meron bang counter to this. So sadyang pindutan lang talaga, napaka-komportable. Feeling ko comfort na to for Liquid. Even though there's a Marcel, na parang on paper, maganda yung hero pickup dito ng AP Bren. Wow! Anong ulam? Anong ulam? Ang ulam ay giniling! Abang, Gina G si ate Men, shoutout kay Shai, men. Isa yan sa mga talagang palo is palo, di ba? Yes. Palong-palo na mga manlalaro natin or manonood dito mismo sa MLBB. But guys, you were saying comfort
comfort. Comfort. I think that is what both teams are looking forward para sa game number 2. Yung Lilia, posibleng comfort to ni Aqua. At ayaw na rin nila ng masyadong feel doon sa lineup na merong Fredrin. Sobrang ang ganda kasi nung idea pag kumuha ng Lilia yung AP Bren. Kasi wala ka na rin carry, wala ka ng Lilia, Yep. wala nang pantunaw kay Carl tsaka kay Sanford. So now if you're AP Bren, ano pong pwedeng pantunaw dito? Feeling ko, ito na yung mga oras na maglalabas ka ng mga kakaibang picks tulad ng mga Valier, Gord, para kay Aqua. And to be fair, kung titignan mo yung player naman ay meron siyang tendencies na maglabas ng mga kakaibang hero. Isa siya sa mga original na, dalawa sila na Exort. Yung mga Kadita players. Kadita. So feeling ko ano yun magandang option for AP Bren. Tinanggal na rin yung Zed yan. Magandang hero din to laban sa Fredrin. Aside sa counter set potential, it's also a good way to poke Fredrin from a mile away kasi ang haba ng range ni Zed yan. Pero ang pinaka-importante rito is yung Red 4 pick-up ng Team Liquid Philippines. It's gonna be the marksman or the roam, but I think high priority to para sa roam kasi even though kita na nila yung Marcel, yung Kalea ay magiging magandang option para sa TLPH since they removed the set yan. Oo. Kasi yung vision din ng slightly magiging problema para sa TLPH. Sure, nandyan naman yung Eve. So yung mga Void Crystal, medyo makakatulong yan every now and then. Pero yung magbo-bush check talaga kontra dito sa Marcel na napakagaslaw sa mapa. That has been the recipe for success para sa TLPH kanina. Yung mga pwestuhan itong si JP na nagbibigay lang ng sobrang daming info kung saan manggagaling yung AP Bren and then do the damage from there. I think ang top prio dito is yung Khalid, Hylos, and Kalea. Those three are the natural answers against Marcel. Even though parang ang dali sabihin na napaplatinum stamp yung mga heroes na to, hindi kasi kayang bigyan Yun nga Yung ang kukunat. So they go for Moskov instead. Okay. Wow. I was expecting na maghaharit pa sila para ultra kunat. Iwas sana sa... Pero parang may plano silang play since mabagal nga yung hero na gamit ni Carl TZ. They need someone na medyo magaslaw, kayang rumespo, kaya mag-opposite lane. Yun na yung pang-compensate nila. Yeah, I think this is something na siguro natutunan nila sa Team Falcons. There's always that Moskov na naka-ready kapag naka-Marcel yung kalaban kasi ang hirap abutin ng Moskov. Tulad nga sinabi ni Santi, ang dulas niya sa team fight and then also yung macro advantage na alam mo namang imposibleng magkaroon ng Marcel doon sa kabila. So now, for AP Bren, they have to pick up the mage here. Valentina still open. And then also the XP. Alice, I think, is still a very good priority. They go for the normal Farsa. Oh, Terizla. Kasi naka-utility jungler dito yung TLPH. This is a good pick-up mula dito kay KelVJ. But now it comes down to the hero of JP. Gatot, Hylos, Khalid, Kalea. Lahat yan, master ni Daddy JP. Yeah, from the looks of it, Team Liquid Philippines, tila maglalaro sila ng 4-1 dito with the Moskov, just heavily prioritizing the long lanes pagdating dun sa mga objectives. So AP Bren, what they're pushing forward here is really good team fight kasi nasa kanila yung Claude, yung Farsa, and Terizla. So they have good amounts of crowd control, especially with the Marcel. So for TLPH, tama si Midnight ng binanggit. Gatot is first in the priority para sa kung sakali man na mag-engage talaga ng tunay ang TLPH or yung AP Bren, meron silang oras, meron silang leeway para idaan muna sa peel and then move forward with the engage. Yeah. Ganda nung nabanggit mo, no? Yung peel. Sobrang importante na to for the Fredrin kasi ang dami niyang sasaluhin. Sobrang daming iintindihin ni Carl dito. So kailangan niya ng extra na tulong para I would say ma-buy time yung mga team fight and then just let Teddy scale up in the late game. Yeah, that has been the story for both of these teams. Although Team Liquid Philippines, malaki yung kanilang prioritization pagdating sa pinakaunang turtle. So kahit ganito, yung lineup ng AP Bren with a full-on Leo, Terizla, and even a Farsa na magdidish out talaga ng damage sa unang 2 minuto ng ating laban, TLPH has the Fredrin, yung isa sa mga pinakamalakas na mag-secure ng objectives in the game. Game number 2, it's already Liquid leading 0 against the Bees. A must-win situation ito para sa AP Bren, para sana makaangat-angat pa ng paunti-unti towards that standing. Pero for TLPH, the goal is the upper bracket at hindi sila basta-basta hihinto dito. Right now, mapapansin lang talaga natin dito for the early game is talagang silip lang kung silip. Ang pinaka-curious ako kung paano yung magiging playstyle nito ni Nova.
Kasi alam naman natin, yung Marcel, lagi lang nanggugulo sa likod, nagdi-deal na ng damage pag may enough items na, pero sino kaya yung plano niyang i-disrupt dito? Would it be Carl TZ? O i-disrupt niya lang din yung pag-follow up ni Teddy? Parang doon ako na-curious paano magpa-pan out eh. Yeah, I'd say ang prio dito ng AP Brand is yung front to back. Oh, JP? JP? Nakakaramdam si Aqua at inabutan ng basic attack sa dulo. Idagdag mo ba yung follow-up kill coming in from Sanji? 1 minute into the game, may 2 kills na kaagad ang isang mid laner. Sobrang sakit sa ulo nito para sa AP Bren. Tol, dumaan lang si JP. Nag-dash lang papasok. Dalawa na kagad yung premyo. Oh my goodness, AP Bren, what a horrible start. Na-clear na nila yung minion wave. Sinubukan pa nilang i-punish yung Eve. Unfortunately, dinaanan sila. Naggalit na JP. Isang dash lang eh, tulad ng sinabi ni Hans. Isang dash, dalawang taunt. And grabe din kasi yung sustain ng Gatot. Di na rin nila maabot yung Eve sa likuran. And sila pa yung na-punish ng todo-todo. This is gonna help TLPH control momentum, especially with now Fredrin active on the map. Yun nga eh. I mean, for AP Bren, this would have been 50-50 pagdating sa pinakaunang objective. Kung sakali na hindi nakuha ni Sanji, yun! Ay nagagawin din si Nova at makukuha nga nila yung kill. Sa wakas, na-secure na rin nila yung kill onto Sanji. Ito yung gusto nilang kunin kanina. Ngayon na naabot na nila, ang tanong, itutuloy pa ba yung sayawan sa pagong? Kasi sinisimulan na ng Team Liquid Philippines at alam din to ng AP Bren. Pero medyo malayo na nga itong si James Punks. So libreng-libre na masesecure ito ni Carl TZ. You know, for AP Bren, it seems like they were already happy with what they got. Dalawang ultimates ang binitawan ng Beast. James Punks nakakuha na siya finally ng kanyang pinakaunang kill, pero yung Team Liquid Philippines tila hindi pwede na wala silang bawi. Yeah, medyo nakaka-frustrate yung mga nangyari for AP Bren. If you look at the timeline, ang laki ng swing towards TLPH. And nagkasayangan pa ng ultimates doon sa may top lane. And now because of that, they have to play with a specific timer in mind. And this is gonna be benefiting TLPH a lot kasi again, sila yung may hawak ng Moskov. Even though you say na may Claude din yung AP Bren, masayang-masaya yung Liquid na walang nangyayari sa mapa. Napakaganda na follow-up dito ni Shizu at si JP nga mabibigyan. Hindi na nagawa mag-Avatar of the Guardian palabas dahil din doon sa bilis ng ginawa ng AP Bren na pagkuha ng pick-off. So at least now, medyo pantay na. Yeah, yun lang yung medyo mahirap no, kapag gatot ka tsaka yung tulak ng Leomord nakakancel yung inyong ultimate. And ang ganda rin ng ginawa ni Aquaman, yung Feather Airstrike sa may gilid. Sabi niya kay Carl, bawal pumasok. Alam ko, the goat ka, pero no entry. Oo, men, hindi pwede. Kahit ikaw yung pinaka, decorated na manlalaro, VIP ka man, hindi ka pa rin pwede. Nakikita mo yun sa mga ads. Oo. Diba? 50 million power. Pero hindi ganun, men, malinis pa rin. Pampatulog ko yun eh. Pero men, dito, hindi pwedeng matulog. Hindi pwede matulog. Ang parehas na teams nila, hinahati lang sila ng daan-daan in terms of gold. May napindot. WM. Uy, Nako po. Napindot! napindot yung ads. Napindot yung ads. Napindot yung ads. Hindi kasi tumama rin sa X. Yung X sa taas, upper right. Ang liit eh. 5 seconds pa kasi yun. 5 seconds. Antay mo yung 5 seconds. Oh my gosh, Keep napindot at ni Sanji yung ads. Pero nevertheless, AP Bren, tila naging ligtas pa rin sa pagkakataon ngayon kasi 5 segundo bago Delubyo, TLPH walang RWM nakakapitan. At mukhang may info yung AP Bren na ganun nga ang lagay. So sila na ngayon na magmamatapang na simulan nitong pagong and si JP, wala siya magawa kundi bigyan lang ng info si Carl. Kaya nga makukuha rin. Ganda ng golden hour para nga hindi na nga tuluyang maka-follow up. Makukuha nila yung kill onto JP. Ang nangyayari ngayon, yung nangyayari lang din kanina kay Nova doon sa Game 1. Pare, isang makunat at a time. Oo. Kung kaya natin na banatan yung isa, okay na yun. Huwag muna sumali yung isa. Ito nga yung tinatawag nating official picture, 1 by 1. 1 by 1. Isa lang. 1 by 1 full body. 1 by 1 full body. Ang malupit pa dyan, ang ganda ng target ng AP Bren. Pareha sila ng idea ni Aquaman. Oo. Labanan natin yung Liquid basta wala si Carl. Ang ganda ng ginagawa nila no? Paulit-ulit lang. Ayan Pero wala si Carl. Tingnan mo yung mapa. Wala si Carl. Okay na sila basta paisa-isa lang. 1 by 1. So yung 1 by 1 na strategy ng AP Bren, it works. So ang tanong, makakapag-adapt ba itong TLPH? Kasi pag nagtuloy-tuloy ito, talagang disaster. Yeah, they're making quick work, taking advantage doon sa lamang nina James Punks, Aqua, and Nova pagdating doon sa rotation. Sure, nagalusan sila ng isang beses. Si James Punks at si Aqua,
Pero habang nandun si Nova, hanggat buhay yung kumukuha ng litrato, tila ba yung AP Bren, meron silang alam, meron silang paraan para hanapin yung The GOAT na naglilibot lamang sa jungle. Oo, men, ang akala ko sa ano lang yun sa bus lang, 'di ba? Yung iiwan yung mga sinusundo, iniiwan si Carl. Dito ayaw picturean. Kumbaga pumapasok si Carl, naharang siya, men. Wala. Ng AP Brent, sabi niya, boss, mamaya ka na. Ayaw pa sakayin. Oo, ayaw pasakayin, ayaw picturean, ayaw pag-graduatein. Uy, tol, tingnan mo yung ikot na ginagawa ng TLPH Oh, wala si dito, Carl, wala si Carl. O kasi Shizo ang target nila. Nakakaramdam ba? Ayan, nakita nila si Carl. Makikita nila si Carl. Alam nila may info, may eye trick. May eye trick, alam nila nandiyan si Carl. Oo, yung eye trick. Delay lumalabas. Oo, ayan, late. Alam ng isa't isa na may tao dun sa kabila pero walang nagpapakita. Nagkasilipan ng kwarto. Grabe, parang grand meet up pero Oo, hindi hindi nag-eyeball. Yung eyeball na hindi nag-eyeballan, men, TLPH. Pinilit gumawa ng galaw, AP Bren, On board? reacting to it. Okay, ina-isolate na nila si Nova. Oh! Wala ang ganda na pasok! Feather air strike, follow-up sa may bandang likuran. At dito pa yung SOD! So makakapasok talaga, pre, at si Teddy ang magiging salarin para sa TLPH. Meron silang additional backup. Maaari nga talagang ma-level yung playing field. So yung pagong hindi mo napapansinin. Dahil lang sa SOD na yon, hindi na nagawa ng AP Bren na ituloy yung laban. LVJ para kay Sanji. Tila nawala yung magic damage pero yung pupronta naman sa AP Bren ay nawala din. Itutuloy nila ang laban sa ngayon. AP Bren holding on to a 1.5k gold at si Nova atake na. Si JP nakakaramdam na naman. Avatar of the Guardian patras. Makakasurvive naman siya pero si Carl TC nasa vicinity pa rin. Golden Hour nakatakas. Hindi naman siya talaga mabibigyan. Pero red 3 pa rin ang mga sisecure ni James Banks. And that is gonna be a mega kill. Makakuha pa. Ito si Shizu ng isa. At ngayon, yung AP Bren ay bumabawi na. May penalty zone pa mula kay KLBJ. SOD aabutan ni Teddy. Teddy with a place. Ang ganda ng follow-up doon. Hindi na talaga steady. Angry Teddy na yung nakikita natin. Pero AP Brent, angry din naman. Galit na galit. 1 by 1. Isa-isa lang. Aray ko. Unti-unting nagkakrumble yung ginagawa ng TLPH. Kasi pag naghihiwa-hiwalay, binibigyan niya talaga isa-isa. Nag-broadcast ang TLPH. Tanggalan ng suyo ang AP Bren. Ngayon ang AP Bren binabroadcast sa buong mundo. 4 horsemen gawin natin isa-isa lang. 4 horseman, literal na ina-isolate. Just take a look at this. So, umpisahan ni Nova yan. And then afterwards, na-eliminate kagad yung isang makunat. Ngayon kay Carl naman tayo. Nawala na si JP, okay, si Carl naman, unfortunately, nagkadikitan si Sanford tsaka si Carl TZ. Actually, AOE na nga lang damay civilian na lang si Sanford doon kasi si Carl TZ lang talaga yung target. And alam nila wala nang skills yung TLPH kaya brute force nila yung middle lane. Even though naging casualty si KLBJ, nakukuha nila yung mapa palayo sa TLPH. On the other hand, you would also appreciate yung ginawa ni Teddy doon. Pumapasok lang siya sa mga laban na alam niyang sure kill. It would make it easier for him na makapag-scale, makatulong doon sa pag-angat ng kanyang items. But you cannot deny, AP Brent, sila ang nananalo sa mga skirmishes na kagaya nito. Si Nova ay nagkakaroon na ng dagdag angas dahil sa bilis ng Marcel na hawak-hawak niya. Sabi ni Nova, men, pre, dalawa. Dalawa. Okay. Mahirap. Sige, atras muna tayo, pre. Medyo kalahati ng horseman yun So, 2 out of 2, mahirap Dapat yun. isa-isa lang. Dapat 1 by 1 lang. 1 by 1 whole body talaga. Then para sa AP Bren, kailangan nilang daigin yung registrar. Usually sinasabi kasi isa-isa lang mahina kalaban Pero Mahina dito, kalaban. mas malakas yung kalaban dahil may hawak silang 3K. Kailangan mo din kasi tsumama ng bantay sa registrar na yung hindi masungit Oo. Yun din kasi yung kailangan no number 1 yun Kaso, masungit nga yung TLG. Galit nga ngayon Galit nga ngayon Puno pa ng emosyon. Kakagaling lang sa talo. Kaya talaga masusungitan kayo. Pero ngayon, ang ganda na ipinapakita ng AP Bren. Kalahati buhay ng Lord. Curl TZ, nag-attempt na lumapit. Pero hinaharangan siya ni Nova at ni KLBJ. Ayan na naman. Wala nang takas. Burst! It's on the Lord. So wala nang konti sa magaganap at mga mag-aabol pa ang mga miyembro ng AP Bren. Paulit-ulit lang na ganun ginagawa nila. Haharangan yung mga gustong kumontest. Pag naharangan na, blitz natin to. Oh my gosh!
Nova playing Richard Esguerra cosplay. Literal, men, sinilip niya yung ano eh. Sinilip niya si Dagot, pinicturean niya si Dagot. Okay, sige, steady ka muna. Steady ka Kuha lang. kita ng litrato. Oo. Pero kunin namin yung Lord sa kabila. Grabe, ito si Nova may experience. Naalala niya nung bata siya, sabi ng nanay niya, nakdyan ka lang. Pipicturean kita. Picturean kita. Ngiti Steady ka lang. lang. And ngumiti si Cartizzi kasi hindi siya nakadash. Oh my kasi gosh. nakita siya ni Nova, men, ginamit yung dash para makalayo and nila Uy, dapat uy, kagad yung golden hour. Grabe, no? Okay, apat tayo kita niya. Apat. Isa lang. talaga. Isa lang, okay. Bawal ang apat, bawal ang dalawa, isa lang. Actually, si Carl nga lang eh. That's the goal, men. Sumelfie ka lang ng sumelfie. Dadaan ang AP Bren ng patuloy-tuloy. Yung energy shields ay talagang pinuruhan na rin. Ayun, may mag-isa sa baba. Ay, naging dalawa. Oh, wag na. Ay, Okay. okay. Inarangan niya para mukhang sasabayan nila yung pagpasok ng Lord. Yung shield. Yung energy shield. Para hindi makalabas yung Phobius. At para hindi rin Hindi makarangan. masyadong magalusan na sobra, makabangga pa ng tuloy, man. Just AP Bren making use of every kit na meron sila, developing a 4.7k gold lead. Yeah. Nagsimula tayo sa Seesaw battle nung unang 2 minuto, but then now the Bees are holding it in. Nakita siya dalawa. Sabi niya, Wag na, isa wag lang na. to. Ay, teka lang, dalawa. Andiyan si Sanji sa gilid eh. Isa-isa lang, sir. Nakaabang sa pinto si Sanji eh. Isa-isa lang, sir. Huwag muna, Oo. sir. And One yung by one camera lang. ni Nova, pare, bawal group photo. Bawal group photo. Bawal group photo. Naka ano kasi, portrait yung lens niya. Oo, naka 70 to 200 mm kasi. Oo, hindi pwede. Hindi naka-wide lens. Ulo lang kasya dun eh. Ulo lang ang kasya, ulo ng kambing, ulo ng makunat, ulo na ng lahat at AP Bren still holding on to this. Tila sila naman ngayon ang gumugutom sa Team Liquid Philippines, putting work into it. Yeah, and it's amazing to see na usually nakikita natin yung TLPH yung nanggaganito. Na kapag hawak na nila yung control, sinasakal nila dahan-dahan yung kalaban. Ngayon, AP Bren, because of this Marcel pickup, kaya nilang sakalan dito yung tempo ng TLPH. Hindi makahanap ng farm si Teddy kasi bawal silang lumabas, men. Yung classroom nila, may photographer na nakaabang sa labas. Class picture pala para sa summer class. Oo. Kasi ano na eh, bakasyon na. Bakasyon na rin Nakaramihan eh. sa ating mga Pangos na manonood kasi. ngayon. Mabuhay po kayong lahat. Yung iba siguro nasa Boracay o LU pa. Mag-enjoy kayo dyan. Pero yung AP Bren, they're also enjoying this lead that they have. Tila ba hindi nangyari yung 2 kills na nagkaroon sa Kaya Sanji nga eh. kanina? Oo. Parang nakalimutan na natin, no, na ang ganda sana talaga ng start Oo. ng TLPH kasi nag-try again yung AP Bren kanina eh. Tapos nabigyan niya naman talaga nila si Sanji. Yes. So in a way, medyo nababaan din yung lead na meron. Oh, tsaka ganun talaga kapag yung swak na swak yung galaw mo, yung sa Keys to Victory, yung mga setup para kay Nova. Kumbaga nag-regroup dito yung AP Bren, nag-open forum din sila. Guys, 1 by 1 kasi. Ah. 1 by 1 lang. Wag lahat. Ayun, 1 by 1 oh. Sunford, Okay. mag-isa. Kalahati naman yung buhay. Ganun ulit ata gagawin nila. So si Nova nag-aabang lang. Gina-juggle. Sinasayawan yung Lord. Inaantay lang na lumayo si Carl Tizzy. Pero habang nangyayari ang lahat, ganun nga talaga ang abang na mangyayari. Carl Tizzy, wala ng chance ang makapasok. Yung golden hour, hindi pa binibitawan. Partida. Pero may SOD. So maaaring ang matuloy free. After the Guardian coming in from JP. Pero ngayon, maaaring may miyembro. That is be a blazing duet coming from Shizu. Ang ganda ng kanyang play. Kaso nga lang siya ay nabangan din. At nagwawala na ang mga miyembro dito na TLPH. At si James Banks na lang na matitira. Pero gagawa siya ng play. The man with a million moves. Kaso nga lang, halos kamilyon din ang kanyang makakatapat. Ngayon, natapalan niya lahat. At siyang plano na bumitaw. And now, coming in from James Banks. Just when you start counting him out, kaya nga 1,000,000 ang kanyang galaw. You can hear the crowd roaring coming in from that play. Isa laban sa 4. Ganun katapang itong player na to. Men, pinersonal niya yung sinabi ng TLPH. Oh, James Basto! Oh, sumobra! Dagdag na naman sa listahan ng mga kasalanan! Iba ang galit sa
sa gigil. Yung galit pwede mong ituloy, pero yung gigil kailangan mong pigilan, at yung gigil ng AB Bren ang naglagay sa kanila sa alanganin. Pero ganun pa man, nakabutas na ng isang inhibitor sa ibaba. This is cinema. We have a game, ladies and gentlemen. Grabe, men. Nagalit si James Punks. Imagine mo naman, 4 weeks hindi niya magamit yung hero niya. Naipong galit to laban sa TLPH. Ang ganda na sana ng teamfight eh. Kaso, lumaban yung TLPH, hindi mabitawan yung Golden Arc kasi dikit-dikit din yung AP Bren, and nilabag nila yung 1-by-1 rule. And sa kakahintay nila na umabot na yung SOD mula doon sa Moscow. Pero ito na naman, yung mga milyones na galaw gosh. mula kay James Punks. 1v3 by the way, against the Cavalry. Sinong gagawa nun? Men, hindi kasi 4 horsemen eh. Tatlo lang sila. Tatlo lang. So hindi na-unlock yung full potential. Ito pala, yung level 100 rage-baited James Punks, pare. As in yung tunay na galit na naramdaman niya nung hindi niya magamit yung Suyu, nung hindi niya magamit yung Harley, denying the Leomord away at pinapakita din sa GOAT na meron siyang alas. Sabi niya kasi ako yung ikalima. Ako yung ikalimang may kabayo. Horseman din ako. Horseman ako sa ibang aspeto lang. Ibang ano lang. Ibang aspect ng laro. Pero again, yung rule ng AP Bren, yung 1-by-1, medyo kinailangan nila labagin kanina with Shizu coming in with the Blazing Duet. Akala ko nga ang mangyayari is gagamitin yung Golden R, and kapag lumabas yung Platinum stop. Technically kasi gagalaw yung Claude. Kaso immune kasi yung mga kalaban. Kaya hindi mabitawan ni Nova yung ultimates kanina. Yung ultimate niya kanina laban sa TLPH kasi nandun sila lahat and nag-commit na ng ultimate si Shizu. Yup, and another thing was the Lord Take na nakuha nila. Kaya macro-wise, kung titingnan natin ang mapa, gitna at ibabang inhibitor ang kailangan ng problemahin ngayon ng Team Liquid Philippines dahil super minions na ang magsuspon yan. Ang magiging maganda naman para sa kanila sa ngayon ay malapit yung Lord Pit doon sa kailangan nilang protektahan. Yes. So the long lanes are gonna be worried by Teddy na ngayon ay pumupwesto Oh, na rin blitz! para makalapit ng konti. Pero ito na naman yung blitz na ginagawa. Golden Hour, nakataas si Carl Tizzy, maaari siyang Rumetri, pero hindi. James Punks pa rin na makakuha, real world manipulation. Kaso nga lang habulin sila sa may bandang likuran. Natalo na si James Punks. Si James Punks ang unang napatumpa. So ngayon, nakumpleto yung Teddy! kami SOD pa. Teddy! Avatar of the Guardian, makakahuli siya. Shizu with a BMI out, na-cancel yung Blazing Duet. Habang ngayon ay lilipad patras itong si Aqua. Medyo magulo yung nangyayaring team fight, pero definitely we can say na naging trade-off lang ay Kelonto James Punks plus the Lord Take coming in from AP Bren. Tol, hindi nila nadaan sa -1 ang ginawa ng TLPH divided by 2. Dalawa yung laban na nakita natin sa pagkakataon na yon, and AP Bren may have taken this Lord. Pero dahil wala ang kanilang retry holder, this will go for naught. TLPH will be able to defend quite easily. Ngayon again, nakikita natin na happy ang TLPH kasi tumataba na yung Moscow. Hindi na tahimik, hindi na steady si Teddy rito. And yung kanina, yung ginamit niyang SOD laban sa backline ng AP Bren, ramdam mo na yung confidence na sa perspective ni Teddy, kaya ko 1v5, kaya kong pasukin yung Claude harap-harapan, and ang bilis din ng follow-up ng AOG mula kay JP. Pagkatama ng SOD, may AOG kagad na naka-ready mula kay JP. You were talking about items, full build na ang parehas na gold laners ng laban na ito, with Aqua finally building up on that Holy Crystal na sana ay medyo makadagdag pa sa ngayon. Pero ang nawawala is yung magic damage. Tila hindi pa buo yung mga items na meron sana si Aqua, kaya instead of him just spamming yung feathered airstrike, hindi niya pa nagagawa yun sa ngayon. Yeah, tsaka nalilimitahan na rin yung kanyang damage, especially against the biggest target na meron siya, which is yung Moscow, kasi naka-Athena shield si Teddy. And very rare natin makikita sa mga marksman to. Usually Rose Gold yung pinipick up niya. Pero alam niya kasi sobrang importante ng kanyang buhay. The Rose Gold isn't gonna be enough. And ang kinagandahan naman dyan is pwede niya naman ibenta kapag na-pop na yung passive, and then maybe go for the round 2 ng Rose Gold or Immortality. Double shield, no? Double shield yung makukuha niya. Again, this picture ng AP Bren ay puntos na kinakailangan nila para makaangat-angat sa standings.
Kasi hanggang ngayon, week 6, they still aren't safe. Pero doon sa kalahati na ibaba ng ating standings ay tila importante ang kailangan na panalo ngayon. Dahil yung TLPH upper bracket, yung AP Bren playoff life. How will they respond to this? Grabe yung pinapakita ng TLPH. Imagine earlier, sobrang kontrolado ng AP Bren yung buong laro. To the point na nagiging reactive na nga lang yung Team Liquid Philippines. Pero right now, parang nagiging desperado na yung AP Bren in finding ways para lang matapos to. Kasi kanina pa nila gustong tapusin eh. Alam mong gustong-gusto na lang i-end pero hindi nila magawa. I think the answer to the question na binigay sa atin ni Hans, especially for both sides, is patience. Patience is gonna be a very big thing in this upcoming Lord fight. Pero ang alam mo, ang kailangan isipin ng TLPH dito, medyo sumasakit na rin. Si Nova, tumataas na yung mga Thunderbelt stacks mula doon sa Marcel. And yung Platinum Snap, knowing na medyo HP base kasi yung damage yan. And ang kurat din ni Nova, kailangan na nilang isipin, guys, medyo kailangan natin patayin itong Marcel na to. Again and again, ganun lang naman makikita natin. Is-zone out nila si Carl TZ on this Lord Dance. Pero may pinaplano rin naman ng Team Liquid Philippines. So i-reset yung Lord. Susubukan nilang muli. Medyo nag-aalangan na yung AP Bren sa ngayon. Hindi katulad ng mga Lord take nila kanina. Na talagang biniblitz at minamadali lang nila. So now they're taking their time. Kill. Patience nga talaga. Coming in from both teams. Walang naiinip kasi pag nainip ka dito, malamang talo. Yeah, laban na ng poke to. And nakikita natin si KLBJ yung nagiging biktima ng mga pokes mula dito kay Sanji. But again, it is a stalemate between these two teams. However, lamang ang AP Bren sa long game kasi look at the bottom lane. Wala nang Torre, ang TLPH may baba. Mas malakas yung minion wave nila. So now, it's the right time to actually go in. Pero may SOD pa. Do take note, Teddy can just come in to the fight anytime. This is where patience becomes a real virtue. Blitzing is on the way. Talaga si Carl TZ lang. Ang gusto lang pigilan at mukhang makipigilan ng bahagya. Pero maring magdashin si Carl TZ, maring Rometri. And Carl TZ will secure the Lord. At ngayon si Shizu naman mapapablazing duet with their count gagamitin. Pero habulin na sila. Teddy dito maring maibet. Immortality Bomb. Si Sanford naman dito magsusokang ng damage. Kaso dalawa na tutumpa. Ngayon, TLPH, yung cavalry, mapapatras na. Pilihan na ng mga Immortality. Alam nila na wala silang Lord. Kaya they will go in for the kills. That is gonna be a double kill. Dalawa ang dedepensa mula sa TLPH and maaaring ang pumwersa ang AP Bren. Pero sakto rin naman yung Lord Spawn saved by the Lord, literally. At nabasag din yung Torres sa ibaba nitong AP Bren. Tila nililigaw nila ang Lord. They're taking their sweet time. Ipipilit nila ngayon. There's siya gagamitin na at mukhang zone out lang ng mga members. Shizu naman dito with the blazing duet. Enough ang kanilang damage. May minions din naman na nakapasok. And with that space lock,